Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Christine Joy Good God Castañeda. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paglalahad. So ano nga ba ang paglalahad? Ang paglalahad ay nangangahulugang pagpapaliwanag. Ito ay isang paraan sa pakikipagtalastasan na nagbibigay kaalaman o tumutugon sa pangangailangang pangkarunungan. Layunin nitong makabuo ng pagpapakahulugan sa mga ideya, kaisipan, katotohanan at konsepto sa isang malinaw, sapat at walang pinapanigang paraan. Dahil dito, kailangan ng pagsusuri, pagbibigay linaw sa isang paksa. Ang paglalahad ay isang paraan ng pagpapahayag na ang layunin ay magpaliwanag, magbigay kahulugan at maghatid ng malinaw na impormasyon tungkol sa isang paksa. Hindi ito nagsasaad ng opinyon o emosyon. Sa halip, nakatuon ito sa katotohanan, malinaw na paglalarawan ng mga ideya, at organisadong pagpapaliwanag. Lalahad ay maaaring nagbibigay definisyon at tumutukoy sa sanhi at bunga sa paraan ng pagsasagawa, problema at solusyon. Ibig sabihin, ang paglalahad ay isang paraan ng pagpapaliwanag. Sa paglalahad, maaaring magbigay ng kahulugan, magpaliwanag ng sanhi at bunga ng isang pangyayari, magpakita ng hakbang sa isang proseso, at magbigay ng problema at mga posibleng solusyon. Halimbawa, kung nagpapaliwanag ka tungkol sa baha, maaari mong ilahad. Ano ang baha? Bakit nagkakaroon ng baha? Ano ang epekto nito at paano maiiwasan? Pangalawa, para may sagawa ng mahusay ang paglalahad, maghihikayat tayo na maging palabasa, mapanaliksik at maging mapagmasid. Upang maging malinaw at tama ang iyong paglalahad, kailangan mong maging palabasa, mapanaliksik, mapagmasid. Kapag meron ka ng mga ito, mas nagiging epektibo at tiyak ang iyong paglalahad. Halimbawa, kung maglalahad ka tungkol sa polusyon, kailangan mong magbasa ng artikulo, magsaliksik ng datos at obserbahan ang pangyayari sa iyong paligid. Pangatlo, ito ay nagbibigay ng impormasyon. Isa sa mga pangunahing layunin ng paglalahad ay magbigay ng malinaw at tumpak na datos o kaalaman sa mambabasa o tagapakinig. Halimbawa, pagpapaliwanag kung paano nabubuo ang ulan. Ito ay nagbibigay ng bagong impormasyon sa nakikinig. Pang-apat, ito ay nagpapalawak ng pag-unawa. Ang paglalahad ay hindi lang basta nagbibigay ng impormasyon. Pinakamalalim nito ang pag-unawa ng mga tao sa isang paksa. Kapag malinaw ang paliwanag, mas magiging madali para sa iba na maintindihan ang isang konsepto o pangyayari. Halimbawa, kung ipapaliwanag mo kung bakit dapat nag-segregate ng basura, mas naiintindihan ng iba ang kahalagahan nito, hindi lamang ang proseso. So dito naman tayo sa masalik ng paglalahad na dapat isalang-alang para maging malinaw at epektibo ang isang sulatin. Una ay ang tinatawag na kawastuhan o accuracy. Ito ang tamang impormasyon ng wasong datos ang dapat gamitin. Hindi dapat gawa-gawa o mali ang mga detalye. Halimbawa, ang paggamit ng tamang pitsa at lugar sa paggawa ng history report. Pangalawa, paglalagay ng mga tamang datos sa isang talumpati, halimbawa sa datos ng DOH noong 2024. Pangalawa naman ay ang kalinawan o clarity. Ito ay ang mga idea na dapat simple, tuwiran at madaling maunawaan. So, ibig sabihin ay dapat iwasan ang mga malalabong salita o paligoy-ligoy na pahayag. Halimbawa sa malinaw, ang pag-init ng mundo ay dulot ng sobrang greenhouse gases.
Sa malabo naman, halimbawa, ang mundo ay umiinit marahil dahil sa kung ano-anong mga dahilan. 'Di ba dito hindi natin matutukoy kung ano ang dahilan nga ng pag-init ng mundo. Ikatatlo, kawastuhang gramatika o correct grammar. Ang kawastuhang gramatika ay tumutukoy sa tamang paggamit ng gramatika, tamang baybay ng salita, wastong pagbuo ng pangungusap, at pagsunod sa mga alituntunin ng wikang Pilipino. Ibig sabihin, dapat maayos, tama, malinaw ang pagkakabuo ng pangungusap upang maging madali itong maintindihan ng mambabasa o tagapakinig. Kapag wala ang kawastuhang gramatika, nagkakaroon ng kalituhan ang mambabasa dahil mali ang pagkakasulat ng salita, mali ang pagkakasunod-sunod ng salita o kaya hindi tugma ang gamit ng mga bahagi ng pananalita. Ito ang nasisiguro na tama ang baybay ng mga salita, tama ang bararila ng mga bahagi ng kawastuhang gramatika. Una ay ang tamang baybay o correct spelling. Dapat tama ang pagkakasulat ng salita. Halimbawa, sa tama, kaibigan. Sa mali naman, kaibigan o kaibigan nga. Yung makikita mo sa salita na hindi na ay ang ginamit kundi y. Pangalawa, tamang gramatika o grammar usage. Dapat tama ang anyo at gamit ng mga bahagi ng pananalita, pangalan, pandiwa, panguri, at iba pa. Halimbawa, si Ana ay bumili ng tinapay kahapon. Sa mali naman, si Ana bumili ng tinapay kahapon ay. Bakit ito mahalaga? Para maging malinaw ang mensahe, para maiwasan ang kalituhan, para maging profesional at maayos ang sulatin, para madaling maunawaan ng mga mambabasa. Yun lamang po. Pang-apat na salik. Maayos na organisasyon o organization. Ang isang sulatin ay dapat nakaayos ng lohikal o may malinaw na daloy. Ibig sabihin, mula simula, gitna at wakas, dapat malinaw ang pag-uugnay-ugnay ng mga ideya. Ito ang tumutulong upang madaling maunawaan ng mambabasa ang gustong iparating ng manunulat. Halimbawa, kung gumagawa ng talata tungkol sa kalikasan. Una, simula. Ipakilala ang kahalagahan ng kalikasan. Pangalawa, ang gitna. Ilahad ang mga problemang kinakaharap tulad ng polusyon. Pangatlo, ang wakas. Magbigay ng mungkahi kung paano ito Sa panglima, kaugnayan ng ideya o relevance. Dapat lahat ng detalyeng isinasama sa sulatin ay may kinalaman at sumusuporta sa pangunahing paksa. Hindi dapat maglagay ng impormasyon na wala sa tema o hindi nakakatulong upang maintindihan ang mensahe. Halimbawa, kung ang paksa ay healthy lifestyle, dapat ang mga detalye ay tungkol sa tamang pagkain, ehersisyo, at wastong tulog. Hindi dapat napupunta sa mga hindi konektadong paksa tulad ng pelikula o teknolohiya. Sa pang-anim naman ay sapat na detalye o sufficient supporting details. Dapat may sapat na paliwanag, halimbawa at datos para mas maunawaan at mapaniwalaan ang sinasabi ng manunulat. Kapag kulang ang detalye, mahirap intindihin o maging kapani-paniwala ang ideya. Halimbawa, kung sinasabing mahalaga ang pag-iehersisyo, dapat may dagdag na paliwanag tulad ng nagtatatag ito ng malusog na pangangatawan, nakakabawas ng stress, halimbawa 30-minute jogging araw-araw, gura na.